So hello, what's up guys? Ito yung unang person natin, reaction video dito sa mga bangayan ng mga Duterte at ng against Duterte. No? Kamakailan lang nagkaroon ng Senate hearing, no, under Blue Ribbon Committee na hinawakan ni Aquilino Pimentel. So ito, nagkaroon nga ng reaction itong si Chis Escudero after ng hearing na yan, kinabukasan yata, no, na hindi nagustuhan ng karamihan sa pro Duterte. So ito pakinggan natin at na malaking impacto sa laban ng bawat panig. Okay, pakinggan natin. Powerful and binding, especially those uttered under oath. For Senate President Francis Chis Escudero, because of the statement former President Rodrigo Duterte made during the Senate Blue Ribbon Committee hearing, the former chief executive might have put himself in a very difficult situation, one that might have actual legal ramifications. Daniel Manalastas has the full report. Senate President Francis Chis Escudero weighed in on the recent revelations of former President Rodrigo Duterte on his administration's war on illegal drugs and his disclosures and pronouncements made under oath. Pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yon, nag-joke lang yon. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. Escudero meanwhile pointed out the importance of due process, which is the heart of the criminal justice system, in conjunction with the several thousands of alleged extrajudicial killings during the past administration. A civilized society does not operate that way. And I believe that we are a civilized society. Ayun, no, doon pa lang sa sinabi na yun ni Chis Escudero, no, napakabigat ng statement na yun, no. Talagang mahalata mo na hindi siya pumapabor sa mga statement ni dating Pangulong Duterte, no, na hindi raw norms ng civil society ang mga ganong klaseng patayan. Kaya sigurado pag pepestan tong si Senator Chis ng mga DDS. Kaya tuloy natin. Naman mo lang yung halaga ng due process kapag ikaw na mismo yung inakusahan. Ikaw na mismo yung may asawa, anak o kapatid na pinatay o kinulong na lang basta-basta nang hindi man lamang tinatanong o natatanong o nabibigyan ng pagkakataong sumagot. Meanwhile, the Senate President debunked Duterte's claim over the alleged rise in drug-related crimes. July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon. Kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun eh. Senate Minority Leader Coco Pimentel, chairman of the Senate Blue Ribbon Subcommittee, said, ayun, no, nabanggit kasi ng sa side ng mga Duterte na tumaas daw yung krimen ngayong panahon ng administrasyon na to, no. Tingnan mo yung data, no. Doon kasi kung pag sinabing gano'n, syempre dapat hindi ka agad maniniwala. Katulad ng mga nababasa ko sa sa mga comments ng mga bawat post ng mga anti-government o mga DDS na kini-claim nila na mas mataas daw ang rate, no, ng patayan o ng krimen ngayong panahon ng kasalukuyang administrasyon, which is pag tinignan mo yung data, kabaliktaran. So mas mataas ng 3 ulit yung dating administrasyon kumpara mo sa ngayon. Okay? Sabi nga ni Chis, hindi mo naman kasi pwedeng bilangin kasi krimen pa din yun eh. Yung EGK, no? Hindi mo pwedeng hindi bilangin. Kaya dumami at lumobo talaga yung panahon ni Digong dahil sa war on drugs na yan. Well, war on drugs hindi naman masama, pero sa ganung pulisiya nga, sa ganung klase
ng pamamaraan nagiging masama. Kaya tuloy natin yung sinasabi ni Senator Cheese. Duterte's words will have to be analyzed by criminal law experts. Senator Risa Hontiveros, meanwhile, hopes the Justice Department as well as investigators of the International Criminal Court are seriously reviewing the admissions made under oath by Duterte, like his alleged creation of a death squad under his personal command while mayor of Davao City. Daniel Manalastas from the National TV for a new and better Philippines. Well, doon hanggang doon na lang pala, no? At natapos na yung report na to. Sa akin lang, yung panayam na yon kay Cheese, o yung interview na yon kay Cheese is napakalaking dagok para sa mga DDS. Kasi akalain mo naglabas sila ng statement na hindi naman katotohanan, no? So ilang statement pa kaya yung ilalabas na, o yung nilalabas nila na wala naman talagang basis, no? Katulad niyang rate ng krimen ng nakarang administrasyon sa ngayon. Kaya dapat suggestion ko lang, no, kung ikaw nahuhook na rin katulad ko sa politika na yan, kailangan maging mapagmasid ka at magaling kang research, kasi kung hindi malalaso ng utak mo. Okay, especially sa mga DDS, no? Hindi ko naman sinisisi na kasi andiyan kayo, no? Kasi alam ko naman hindi naman lahat kayo lahat ng sinasabi nyo sa Facebook o sa mga social media platform totoo sa loob ninyo. May iba't ibang klase kasi yan. Merong binabayaran at meron din namang na i-influensyahan lang. So alin kayo doon? Maiintindihan namin kung kayo bayaran dahil ginamit lang ninyo ang utak ninyo para kumita. Pero ang masama, kung hanggang sa isip ninyo at puso ninyo wala naman kayong nahihita, andyan pa rin kayo. Yun po yung nakakatakot at nakakalason baka kung saan pa mapunta yan. So yun lang. This is my first reaction video, no? At tinatry ko talaga na magpurso tong tong gantong klase ng hobby, no? Sana masuportahan ninyo. Kung susuportahan kayo, kung hindi naman okay lang din. At tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa kung saan tayo mapadpad. Okay? Thank you for watching.